Magandang araw sa inyong lahat, lalo na sa aming guro na si Binibining Ayla. Kami po pala ang mag-uulat sa Unit 11 at ang ating unang tatalakayin ay ang Aralin 1, Batayang Konsepto ng Pananaliksik. At ito ay iuulat ni Binibining Havana, Ginoong Punay at Binibining Campos. Layunin natin. Pagkatapos ng araling ito, ang mga mag-aaral ay inasahang natutukoy ang batayang konsepto sa pananaliksik, lalo na ang kahulugan, katutunan at kahalagahan nito. Kahulugan ng pananaliksik. Madalas na isinasagawa ng pananaliksik upang tuklasin ang solusyon sa problemang inihain sa pag-aaral. Ayon sa dictionary, ang pananaliksik ay isang sistematikong pag-alam o pagsuri sa pamamagitan ng investigasyon o pagsasagawa ng eksperimento sa pagtuklas ng at pagbibigay sa interpretasyon sa katotohanan ng isang teorya. Kahulugan ng pananaliksik ay upang tuklasin ang upang makuan mo ang solusyon sa problema na gikuan mo sa kanmo pananaliksik. Gikuan sa isab sa dictionary na ang pananaliksik ay isa ka sistematikong pag-alam o pagsuri ng pamamagitan ng investigasyon. Ang kuan isab sa dictionaryo, ang pananaliksik ay para masaydan mo o makuan mo ang pamagitan ng pag-imbestiga o pagbuhat ng eksperimento sa pagtuklas at pagbibigay ng interpretasyon sa katotohanan ng isang teorya, or iimbestigahan mo kung ano ba kung ang pagbuhat mo ng eksperimento ay para matuklasan mo, makuanan mo o mahatag sa ng interpretasyon ang tinuod sa isa ka teorya. Tuwid, ang pananaliksik ay higit sa pagsasama-sama ng mga datos mula sa iba't ibang aklat o material kinakailangan may tuklasin sa pag-aral. Hindi ito kopya ng mga bahagi mula sa iba't ibang materyales. Kinakailangan ang nakuhang mga datos at kaalaman ay suriin at patunayan. Pagsuri ng mga kontroladong obserbasyon. Ito ay isang proseso na maingat na pagsusuri ng mga obserbasyon upang matiyak kung ang mga ito ay totoo, tama at may kaugnay sa isang suliranin. Pagpapaunlad ng prinsipyo o teorya. Pagpapabunga ng prediksyon o solusyon. Dagdag pa, ang prediksyong mabubuo pagkatapos ng pananaliksik ay magagamit. Katuturan at kahalagahan ng pananaliksik. Bilang isang mananaliksik, hindi dapat tayo basta-basta nagtatanggap ng nakikita, naririnig o nababasa. Dapat natin itong suriin kung ito ay makakatotohanan at makabuluhan upang makapili tayo ng mga informasyon na mga totoo. Bigyang interpretasyon ang ideyang lipas na. Sa tulong ng pananaliksik ay magkakaroon din ng pagkakataong bigyan ng bagong interpretasyon ang isang ideyang itunuturing na lipas na. So, ang lumang ideya ay binibigyan natin ng bagong ideya para ito ay mas lalong maintindihan ng mga mambabasa o readers. Magbigay linaw sa ideya na pinagtatalunan. Nagbibigay linaw din ng pananaliksik ang mga ideyang pinagtatalunan o naging paksa ng debate o pinagtatalunan. Madalas itong nangyayari sa larangan ng agham panlipunan. Halimbawa, pagbabalangkas ng konstitusyon. Nagkakaroon ng talakayan at masusing pag-aaral sa mga batas na maaaring imungkahi sa pamamagitan ng paglalahad at pagsusuri ng magaganda, hindi magandang epekto nito. Magbigay linaw sa ideya na pinagtatalunan. Nagbibigay linaw din ng pananaliksik ang mga ideyang pinagtatalunan o naging paksa ng debate
o pinagtatalunan. Madalas itong nangyayari sa larangan ng agham panlipunan. Halimbawa, pagbabalangkas ng konstitusyon. Nagkakaroon ng talakayan at masusing pag-aaral sa mga batas na maaaring imungkahi sa pamamagitan ng paglalahad at pagsusuri ng magaganda, hindi magandang epekto nito. Magpatunay sa katotohanan ng isang ideya. Sa tulong din ng pananaliksik ay napapatunayan ang katotohanan o validity ng isang ideya. Halimbawa, sa larangan ng medisina at pharmacy, dumaan sa masuring pananaliksik ang epekto ng isang natuklasang gamot bago ito ipagbili o ipagamit sa mga tao. Nagsasagawa ng mga eksperimento at testing upang malaman ang magiging epekto nito sa mga tao o kung talagang mabisa itong lunas para sa tukoy na sakit o kondisyon. Katulad ng nakikita nyo sa slide, ang pananaliksik ay mahalagang kasangkapan upang mapatunayan ang katotohanan ng isang ideya. Hindi sapat ang simpleng pag-iisip o haka-haka. Kailangan masusing pag-aaral at pagsuri upang matiyak ang bisa ng isang konsepto. Ang halimbawa na binanggit ay mula sa larangan ng medisina at parmasya. Bago mailabas sa publiko ang isang bagong gamot, dumadaan ito sa masusing pananaliksik upang malaman ang epekto nito sa mga tao. Gumagawa ng eksperimento at pagsusuri upang matiyak ang kaligtasan at bisa nito bago ito maipangasiwa o maibigay sa mga pasyente. Tinitiyak din nito kung talagang mabisa ito para sa isang tukoy na sakit o kondisyon. Malapat ng historikal na pananaw ang isang pangyayari. Nalalapatan ng historikal na pananaw ang isang pangyayari gamit ang pananaliksik. Halimbawa, ang mga historiador ay patuloy na nagsasaliksik sa mga totoong pangyayari sa kasaysayan upang higit at na ating maunawaan ang kahulugan at kabuluhan nito sa kasalukuyan. Dahil dito, nauunawaan natin kung paano nabuo ang isang bansa at bakit ito humantong sa kasalukuyan nitong kalagayan. Katulad ng nakikita nyo sa slide, ang pananaliksik ay mahalagang kasangkapan upang mapatunayan ang katotohanan ng isang ideya. Hindi sapat ang simpleng pag-iisip o haka-haka. Kailangan masusing pag-aaral at pagsuri upang matiyak ang bisa ng isang konsepto. Ang halimbawa na binanggit ay mula sa larangan ng medisina at parmasya. Bago mailabas sa publiko ang isang bagong gamot, dumadaan ito sa masusing pananaliksik upang malaman ang epekto nito sa mga tao. Gumagawa ng eksperimento at pagsusuri upang matiyak ang kaligtasan at bisa nito bago ito maipangasiwa o maibigay sa mga pasyente. Tinitiyak din nito kung talagang mabisa ito para sa isang tukoy na sakit o kondisyon. Ibig sabihin, hindi lang basta pagkwento ang nag-aaral ng kasaysayan. Kailangan nating masusing pag-aaral at pagsusuri gamit ang iba't ibang pagkukunan upang maunawaan ang konstekto at kahalagahan ng isang pangyayari. Ang halimbawa sa ibaba ay nagpaliwanag nito. Ang mga historiador ay patuloy na nagsasagawa ng pananaliksik sa mga totoong pangyayari sa kasaysayan upang mas maunawaan natin ang kahalagahan at kabuluhan nito sa kasalukuyan. Sa pamamagitan ng pananaliksik, mas nauunawaan natin kung paano nabuo ang isang bansa at kung bakit ito humantong sa kasalukuyang kalagayan nito. Kaya, ang pag-unawa sa kasaysayan ay hindi lamang pag-alala sa mga pitsa at pangalan. Kailangan din natin ng kritikal na pag-iisip at pagsuri upang maunawaan ang mas malalim na kahulugan ng mga pangyayari sa nakaraan at kung paano ito nakakaapekto sa ating kasalukuyan. Tulad ng nakikita nyo sa slide, ang pananaliksik ay napakahalaga sa pag-unlad ng iba't ibang larangan. Ang ibig sabihin nito
ay malaki ang Maraming naitutulong salamat nito sa pakikinig. pagpapayaman ng ating kaalaman, kasanayan at teknolohiya. Sa madaling salita, dahil sa pananaliksik, mas nagiging mahusay tayo sa ating mga ginagawa at mas nagkakaroon tayo ng mga bagong tuklas at imbisyon. Halimbawa, sa larangan ng medisina, ang pananaliksik ang nagtutulak sa pag-unlad ng mga gamot at bakuna. Sa agrikultura naman, nakakatulong ito sa pagpapabuti ng mga pananim at pag-iwas sa mga sakit. Sa teknolohiya, ang pananaliksik ang nagbibigay daan sa paglikha ng mga makabagong gadget at software. Kaya naman, mahalaga ang pananaliksik hindi lamang sa mga eksperto o profesional kundi pati na rin sa ating lahat.